Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-uusapan pa rin po natin ang trending topic dito sa Kalingap. Ito nga ay dun sa naging revelasyon ni Erwin sa kanyang YouTube channel, ang Erwin TV Official, tungkol sa di umano'y nakita niyang pag-uusap ng dating magka-love team, no, sa Kalingap. And doon sa apat na video, sa live video ni Erwin na pinanood ko, wala naman akong nakitang pag-retract, no, pagbawi doon sa kanyang mga sinabi na nakita niya nga raw. Ang sinasabi niya lang dyan na hindi totoo na ang buntis ay aso, ay yung nga may kinalaman sa buntis issue. So, hindi raw po yung totoo. And sa kabila ng mga fake news na sinasabi sa kanya, na ipinaparatang sa kanya, ay talagang pinanindigan niya yung sinabi niya. And actually, in-encourage niya pa nga yung marami na panoorin nga ang naging live ni Ate Edna. Kung saan naman, di ba, doon sa live ni Ate Edna, hindi naman nag-deny or sinabi naman ni Ate Edna na maaaring nag-usap lang yung dalawa. So, doon naman sa huling live ni Erwin, hindi naman talaga yun ang topic niya. Kaya lang, siguro nga dahil doon sa mga nauna niyang live na yun ang topic, syempre marami ng mga pumupunta, baka mayroong follow-up na ano si Erwin, na follow-up na balita. And ayun nga, syempre kung nanonood ka dun, makakakuha-kuha ka ng mga ibang marites, no? And doon nakikita natin yung mga dumadalaw doon, parang dinidare si Erwin na ipakita yung video kasi nga sinasabi na kapag walang resibo, fake news yan. Eh syempre hindi naman, kung halimbawa man na merong video si Erwin, hindi niya yan ipapakita kasi pwede siya makasuhan kasi binivideo niya ang mga taong wala namang permisong kunan niya, no? Walang permiso. So, ayun, and kagabi nga sa quick live ni Edu, nilinaw niya yung issue. Sabi niya, quick live lang kasi nga meron na siyang gustong linawin. Nilinaw niya yung mga may nabuntis, may secret wedding, wala raw kung ganun. Diyan sa live na yan ni Edu, ay masasabi natin na kitang-kita yung parang disappointments niya. Nasabi niya yung issue ay hindi matapos-tapos, kumbaga hindi siya lubayan, parang wala nang katahimikan, gusto niya nang makapag-concentrate sa kanyang pag-charity. So, dyan din sa video niya, parang in-endorse niya yung naging interview sa kanya ni Sir Olives. Pero bago ko naman napanood yung quick live ni Edu, ay napanood ko na yung sinasabi niyang interview ni Sir Olives sa kanya. Kaya kung yung mga hindi pa po nakakapanood sa interview ni Sir Olives kay Edu, andyan po yung sa description po yung link. And ayan po, Sir Olives TV. So, sa akin po, dun sa interview ni Sir Olives, sa kabuuan, hindi na natin yan iisa-isa, hindi ko na rin po ipa-play yung video, kayo na lang po mismo manood. Sa tingin ko, bagamat walang sinasabi, walang tinutukoy na pangalan, very obvious naman po kung sino yung sinasabi nila na pwedeng puntahan, ganyan kausapin. And positive naman po yung naging sagot ni Edo. Sabi niya, pwede. And yung unang tanong dyan na natatandaan ko na sinabi ni Sir Olives kung may chance pa ba. And tulad nga ng sinabi ko, napaka-positive na naging sagot ni Edo. Sabi niya, pwede naman. Kasi siya naman yung tao na hindi marunong magtanim ng sama ng loob, ng galit, kasi pagpapatawad dapat ang umiiral, pagmamahalan na dapat ang umiiral. Kumbaga, nagawa naman niya yun sa mga pinaka-close friend niya, sa mga kaibigan niya. So gano'n pala talaga si Edo, mapagpatawad, And so sa kabuuan, ang tingin ko dyan, gustong makipag-usap o willing makipag-usap si Edu, hindi para sa kung ano pa man, o hindi para sa katahimikan, no? Katahimikan ng kanyang kalooban, peace of mind, kapayapaan. Kahit sabihin mo minsan na wala ka naman talagang ginawang major na kasalanan, yung hindi lang kayo, lalo na kung naging special, di ba? Inamin naman niya naging special naman sa kanya yung girl. Mas maganda kung merong pag-uusap para kung ano man yung mga
siguro meron pa siyang gusto sabihin kasi para sabi, di ba, para gumaang yung pakiramdam, mawala yung bigat, gusto niya pa rin maibalik yung saya tulad ng dati, para kumbaga titignan na lang yung pinagsamahan. Well, Eds, ako sa tingin ko, itong sinasabi mo na maibalik sa dati, yung masaya, parang ano yung maibalik sa dati na masaya, sa ngayon siguro, hindi pa no? Ewan lang natin sa mga darating. Pero sa ngayon, definitely parang mahirap magkaroon ng katuparan yung wish mo kasi sa dami ng nangyari. Sa dami ng mga nasabi, sa dami ng mga nasaktan. And ang number one dyan talaga na napuruhan ay si Kuya Val. Hindi na natin babalikan, hindi na natin isa-isahin kung ano yun. Pero dahil dyan sa masakit na pangyayari na yan, di ba? At dyan sa mga bali-balita na yan, ay nakapagsalita si Kuya Val, parang warning, o kung warning mang matatawag to, kay Edu. So, ito naman ay doon sa live niya, tsaka naglipa na to sa Reels. Pero, minabuti ko na i-play muli ito, yung ni Kuya Val, yung parang inilabas niya yung kanyang parang saloobin, if ever nga natotoo na itong si Kalingap Edu at ang dati niyang collab team ay muling nagkamabutihan. So ito po, panoorin natin. Matapos siyang balahorain at ipahiya, tinawag naman niya, tapos babalikan niya. Hambalusin ko talaga siya. Sabi ko sa inyo, huwag na siyang mag-vlog. Automatic po, sinasabi ko sa inyo, tanggal sa kalingap yan. Ganon katindi. Pag si Edu po'y bumalik sa dati niya, sa ex niya, automatic po, mga kaibigan, tanggal agad yan sa kalingap. Pati si Olive, kasama yan sa pagtanggal sa kalingap. So ayan, no? Parang parang nanonood tayo ng pelikula, no? Parang si Edu ay parang naipis siya sa nag-uumpugang bato. Yan ay kung totoo. Kung totoo yung mga chismis na hindi naman daw closure ang nangyari, kung hindi parang nagkamabutihan. Sana kung nagkamabutihan na sana yung parang nagkapatawaran, di ba, na nag-uusap na hindi na sila wala ng mga negative o sasabihin pang masama sa bawat isa, sa bawat grupo ng bawat isa sa kanilang channel. Mas maganda yun. Kasi yung iba naman masyadong advance mag-isip no? So, tignan muna natin. Kasi si Edu, batay dyan nga sa interview ni Sir Olive, siya yung tao na sabi niya ayaw niya ng stagnant o ayaw niya ng yung bang parang nakapirmis na doon. So gusto niya laging move forward, no? Moving on, move forward, no? And siguro parang para sa kanya malaking balakid talaga itong mga issue na to, itong mga na mga yung lagi silang tinatopic, intriga. Tulad nga ng sinabi niya, di ba, sa quick life niya, hindi tuloy siya makakapag-concentrate doon sa kanyang sa charity niya no? Alam mo naman yan, si Edu, mapagmahal niya sa mga beneficiaries niya, talagang tutok niya sa tinutulungan niya. At saka kung napansin ninyo, umpisa pa lang, di ba? Umpisa pa lang ng mga aligasyon na yan, mga yaw-yawan na yan, talaga nakikiusap na si Edu na sa mga reactors na wag na mag-react para makakahimik na, para wala nang kung ano-ano pa dumagdag na issue. Sa mga supporters, kalingap, sa supporters ng SC, wag nang mambash. Kasi gusto niya ng katahimikan. Kahit dun sa pag-guest niya dun sa vlog ni Bridget, di ba, kay Kalingap Arab, sinasabi niya talaga na mas pinili niya ang katahimikan kaya hindi siya sumagot, wala siyang rebuttal na ginawa, kahit ano-ano mga pinupukol sa kanya kasi gusto niya, importante sa kanya, ang peace of mind. So, ayun lang naman ang basa ko doon. So, nakakatawa nga yung tanong dyan ni Freda. Sabi niya kung kamusta niya kasi yung love life ni Edu. And sinabi ni Edu na
Pagod pa raw, parang read between the lines, parang ayaw niya muna raw makipag-relasyon na ikinakibit balikat ng iba. Ewan ko sa kanila, basta yun ang pinag-uusapan natin, yung naging sagot ni Kalingap Edu doon sa mga tanong ng Sir Olives. Kung hindi ka naniniwala sa sagot ni Edu, nasa inyo po yan, ano? Pagod nga raw kasi ang ingay, sa madalas sa parang naguguluhan pa siya sa paligid, ano? And doon sa tanong naman ni Sir Olives na kung ready siya for sa mga bagong mangyayari sa kanyang career, naging positive naman ang sagot ni Edu, di ba? Sabi niya, okay naman siya, ready naman daw siya lagi. Alam mo, hindi lang siguro madiretso ni Sir Olives na yung sinasabing bago sa kanyang career. Ito nga napipintong pakikipag-love team niya, di umano, kay Bridget. So parang open naman si Edu, welcome naman si Edu dito, kaya and biniro pa nga ni Sir Olives si Edu na hanggat free agent pa siya. Sabi nga ni Edu nga, baka siyempre pag nasa edad na siya, tumatanda na siya, mag-aasawa na siya, hindi niya na pwedeng gawin yon. At siyempre, meron nang magsiselos, meron nang magbabawal, kaya sasamantalahin na. So, ibig sabihin, may linaw. Read between the lines, no? Kung dyan sa interview na yun, ang pagbabatayan natin, may linaw ang love team na Bridget Edu, di ba? So, maraming matutuwa pagka ganyan, di ba? Kasi mas maganda rin yung makita natin si Edu sa bagong ipapartner sa kanya. Good for Ejit. Ayan, nawala ako. Ejit. Final na ba yung Ejit ba talaga? Kung sakaling magkakaroon sila ng love team. And good for Ejit. Maganda yung mga sagot ni Edu na forgiveness, di ba? Love, di ba? Peace. Napakaganda nun, di ba? And kaya lang, syempre, Kalingap Eds, siguro, unti-unti yan, lalo na sa nangyari o sa kalagayan ni Kuya Juan, no? So, ayun lang po, mga Kalingap po, nagpapalimutan nga palang mag-like, ha? Kung halimbawa nagustuhan niyo ang ating kwentuhan. So with that, mga Kalingap, muli, hanggang dito na lang ang ating kwentuhan. Ingat po tayo lahat. Maulan pa rin. Gawin ang atikaing